Alyssa Valdez, emosyonal tungkol sa kanyang pagre-retiro. Gustong makipagsabayan pa sa ibang players. Mahal na mahal ang Creamline family. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Isa sa pinakamasakit bilang fan ay ang magpaalam na ang iniidolo mo sa paglalaro. Aminin natin o hindi, isa sa mga nagpakilala ng volleyball sa napakaraming bata o kahit na matanda dito sa Pilipinas ay ang nag-iisang The Phenom Alyssa Valdez, tubong San Juan at former Ateneo Lady Eagle, na isa rin sa nakapagdala sa kauna-unahang championship title ng Ateneo. Batid ng marami na talagang minahal at minamahal si Alyssa Valdez dahil sa natatangi niyang katangian hindi lamang sa volleyball kundi sa pag-uugali. Kahit nga mga hindi volleyball fans, once nasabihing volleyball, si Valdez agad ang sasabihin. Ganoon kalaki ang impact niya bilang atleta at dumarami palalo ang iniidolo siya. Mula nga sa naging interview kay Valdez, sinabi niyang talagang marami siyang pinagdaanan sa volleyball at personal niyang buhay at nito nga lamang bagaman nakuha nila ang championship ay marami silang pinagdaanan ng team. Iyon na raw ang pinaka-vulnerable Creamline sa past 7 years. Maraming pagsubok, doubts kung kaya ba nila, kumpara sa kanila ba ang conference na yon. Wala silang kinapitan kundi si Lord, mga teammates, mga taong naniniwala sa kanila. Marami siyang natutunan. Kagaya nga nakita niya sa mga teammates niya, ang pusong kampyon. Ang puso sa volleyball ay buong buo. And Alyssa Valdez, being Alyssa Valdez na humble at masaya sa success ng iba, ay proud siya sa mga Filipino volleyball players na patuloy na nare-recognize sa ibang bansa. Bagaman maagang natapos ang kanyang import stint before, ay walang halong inggit sa mga ito. Sobrang pasasalamat niya sa Ribisco family sa pagpayag sa mga players na mas-spread ang wings nila sa volleyball. Nagbigay rin siya ng kanyang saloobin para sa pangmalakasang national team natin. Binigyan din niyan ang grassroots ng national team since sobrang maraming malalakas na bata ang mahuhusay, great talent sa UAAP, PBL at NCAA. Long-term program para sa ating national team. Since marami na nga sa atin ang mga nagiging fan ng volleyball, ay mas umiigting pa at humahaba ang planning para sa ating national team. Nang tanungin naman ang tungkol sa kanyang kalusugan, ay ang kanyang top priority ay ang magbalik 100% na sana raw ay mangyari soon. Praying na maabot yon. Dagdag niya, grabe na ang tinaas ng level ng volleyball dito sa Pilipinas. Pero tumatakbo ang panahon, tumatanda na rin siya, at may mga panibagong umuusbong na manlalaro sa kada henerasyon. Kaya naman darating ang araw na alaala na lang sa court si Alyssa Valdez dahil nga dadating ang panahong hindi na siya maglalaro, bagaman mananatili ang kanyang puso sa volleyball. At sa kanyang pagre-retiro, ay nais niya maglaro ng 100% bago niya lisanin ng volleyball court. Marami for sure ang malulungkot. Ayon nga sa iba, ang panonood ng volleyball, knowing na hindi na makikita si Valdez sa court na maglalaro will never be the same. Hindi na ito magiging kagaya ng dati, kung paano natin minahal, pinanood, inabangan siya sa paglalaro. Kung paano tayo umiyak sa mga laban na panalo at talo, at kung paano siya nagsilbing inspirasyon sa marami. Gaya nga ng sabi, mapabata, mapamatanda, ay kilala at iniidolo siya. At sa pagdating ng panahong mamamaalam na siya sa paglalaro ng volleyball, for sure, ay mananatili siyang inspirasyon para sa mga bagong papausbong na manlalaro. At syempre, makikita pa rin natin siya outside court, especially, napakahusay na rin niya sa larangan ng pagiging volleyball analyst. Kaya naman, marami ang malulungkot at patuloy pa rin magmamahal sa isang Alyssa Valdez na tunay na nagpakilala ng volleyball dito sa Pilipinas. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.